Kinasuhan ng Malacanang ng grave misconduct at grave dishonesty si overall Deputy Ombudsman Arto Carandang at pinatawan ng 90 days na preventive suspension. Ito'y dahilan sa pagbibigay umano ng impormasyon kaugnay sa mga bank transaction ni Pangulong Duterte at kanyang pamilya noong September 2017. Kinumpirma ni Carandang ang mga dokumento na umanigaling naman kay Senador Antonio Trillanes sa kanilang records na mula naman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dito umano lumalabas na umabot sa bilyong piso ang halaga ng mga bank accounts ng Pangulong Duterte at kanyang pamilya mula 2006 hanggang 2016. Ang problema, itinanggi ng AMLAC na sila ang source ng bank records na hawak ng Ombudsman dahil pinag-aaralan pa lamang umano nila ang kahilingan na imbestigahan ang accounts ng Pangulo. Tinawag naman ni Senador Antonio Trillanes na pambubuli sa isang demokratikong institusyon ang naging aksyon ng Malacanang. Nakatakdang busisiin ng mga eksperto ang 1987 Constitution alinsunod sa utos ni Pangulong Duterte. Pero ayon sa isang lider ng Kamara, nasa mga mambabatas pa rin kung susundin ang rekomendasyon ng Consultative Committee. Nagpapatrol, Christian Esguerra. 6 na buwan ang ibinigay sa komiting pinamumunuan ni dating Chief Justice Renato Puno para bumalangkas ng bagong Federal Constitution. Kinabibilangan ito ng iba't ibang eksperto pagdating sa batas at pamamahala. Ayon kay House Deputy Speaker Gwen Garcia, pakikinggan ng Kongreso ang mga panukala ng Consultative Committee. Pero sa huli, mga mambabatas pa rin ang magdedesisyon kung tatanggapin ang mga ito. As the name suggests, the Consultative Commission is consultative. Isusumiti kasi ng grupo ang mga rekomendasyon nito sakaling matuloy ang planong Constituent Assembly. If it's Constituent Assembly, I wonder really how much of the output of the committee will be considered. Isa si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. sa mga bumalangkas ng kasalukuyang konstitusyon. Tutol siya na baguhin ito dahil lalo lamang mamamayagpag ang mga political dynasties. We're multiplying feudal lords, and that would really multiply political dynasties all over the country, and that is very risky and very dangerous. Sabi pa ni Davide, doble rin ang papasaning bawis ng mga Pinoy dahil bukod sa tax mula sa federal government, bubuwisan din sila ng mga state government. Federalism is anti-poor. Tanong din ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, kailangan ba talagang palitan ng konstitusyon? Kung sakali man, sinabi ng CBCP na di ito dapat madaliin at kailangan bukas at malawak ang konsultasyon. Tingin nila magdududa ang mga tao kung pansariling interes ang isusulong dito, tulad ng term extension para sa mga opisyal at pagpapaliban ng susunod na eleksyon. Christian Esguerra, ABS-CBN News. Mga kapamilya, may pagtaas na naman sa presyo ng langis simula bukas. 45 sentimos kada litro ang pagtaas sa presyo ng gasolina, 50 sentimos sa kerosene o gaas at 50 rin sa diesel. Epektibo alas 6 ng umaga ipatutupad ng Shell at Petron at Sea Oil ang oil price hike bukas. Gayon din ang Eastern Petroleum, Phoenix, Unioil at PTT. Mauuna naman ang Flying V na ipatutupad ang increase mamayang hating gabi. Matapos ang ilang beses na pang-iisnab sa Senado, sumipot muli si dating Customs Chief Nicanor Faeldon. Pero pagharap niya sa Senate Blue Ribbon Committee, muli silang nagkabanggaan ni Senator Richard Gordon. Napapatrol, Sherry Ann Torres. Suot ng kanyang statement t-shirt na Truth Will Set You Free, dumating sa Senate Blue Ribbon Committee hearing si dating Customs Commissioner at ngayon OCD Deputy Administrator Nicanor Faeldon para magsalita sa umano'y laganap na lagayan sa Bureau of Customs. Sa unay kalmado si Faeldon, pero bigla nag-init. Hindi ko siya tinatawag na captain because siya ay nag-kudeta. At kung ikaw ay magpapaalam, huwag lang lapastangan ang style mo, ay hindi kami hadlang. Ikaw ay pinayagan na magkaroon ng mga party sa baba. It's not a party. It's Christmas. It's a family gathering. Oh, you're exaggerating, Your Honor. Don't tell me I'm exaggerating. You're already monologuing and lecturing. I am not known for tolerating spoiled brats. Si Senador Bam Aquino tinanong si Customs Chief Isidro La Peña kung may nakasuhan ng BOC officials sa 6.4 billion peso shabu shipment case, pati na sa laganap na korupsyon sa customs na unang binunyag ni Senador Panfilo Lacson.
Our request with the Ombudsman is a list of all the personnel that was mentioned by Senator Lacson. Rason nila Peña, sangkot din kasi ang mga tao nila sa issue kaya ipinasa nila ang investigasyon. Kwento naman ni Faeldon, isang dating Coast Guard commander ang minsang kumausap sa kanyang palusutin ang naipit na kargamento sa customs na di raw niya pinagbigyan. Pero sina dating Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at bayaw niyang si Atty. Man Scarpio ni minsan daw hindi nang hingi ng pabor sa kanya. As far as Vice President Pulong Duterte is concerned, he has never Vice Mayor Duterte. Sorry, Your Honor. Vice Mayor Duterte has never visited me in my office. And then they have never asked me or requested from me anything that is illegal. Di raw gaya ni na Senate Majority Leader Tito Soto at Minority Leader Franklin Drilon na di raw niya makalimutan. Senator Drilon, as early as 2016, he has requested me to meet with him here at the Senate twice and asked me to sign a memorandum of agreement between the BOC and the office of Chairperson Maria Serena. I joke, no? Idol kita, Tito Sen, pasensya na. Pero this is illegal as far as I'm concerned. As early as 2016, twice, personally, he asked me to appoint one official as of the Bureau of Customs as the Director of Intelligence. There is nothing illegal. I mean, the MOA is to allow the National Historical Commission to do the repairs of the building. In fact, the building is not even owned by the Bureau of Customs. Tanong ko nga, ano nga ang illegal sa request? Yung insist, hindi totoo yun. Pero kung mag-insist ka man, anong illegal sa mag-insist? Ay, halika, ikulong nyo na ako. Mananatili raw cited in contempt si Faeldon dahil sa patuloy na pambabastos nito sa Senado. 5:30 ngayong hapon, nilabas na ng Senado ang kautusan nito na ilipat na sa Pasay City Jail si dating Captain Nicanor Faeldon. Ang paglilinaw ni Senador Gordon, hindi ito tungkol sa gastusin nila, kundi doon sa paulit-ulit na pambabastos ni Faeldon sa Senado. Sherian Torres, ABS-CBN News.